sa palakpakan natin. So, nakatipid na po ba kayo ng kape na kape? Di ba ang sarap pagkape sa umaga? Alam niyo po, ang hanap-hanap mo sa umaga, yung kape, nabasi mo yung dila mo. Meron ganun tao eh. Yung nakarating na sa tiyan mo, gusto mo na papasok ka pa rin. Meron mong ganun. So, minsan kapag iinom ka ng kape, tapos paghigop mo, ingat na ingat ka, yun pala, malamig yung kape o maligaw-gaw. So, hindi ka naman please dito ha. Hindi ka masaya, parang disappointed ka kasi ano ba yan? Ang ligaw-gaw, hindi ko tayo. Ano ba ang maligaw-gaw? Ang maligaw-gaw po sa English po is lukewarm. Lukewarm, hindi mainit, hindi malamig. Sabi po sa Bible, lacking conviction. Walang conviction, hindi ka na tinatabla ng salita ng Diyos. Pumupunta ka lang just because you want to go to church, pero wala nang talam. Half-hearted. Minsan gusto, minsan ayaw. Minsan magkukumit, minsan aabante, minsan aatras. Pabago-bago ng isip. Walang pakialam. Walang pakialam sa nangyayari sa mundo, walang pakialam sa nangyayari sa kapatid. May kalyo ang puso. Alam niyo po, yan po yung pinakamahirap na danasin natin, yung magkaroon ng kalyo ang ating puso. Amen. Kasi hindi na tayo tatanggap ng pagtatama, hindi na tayo tatanggap ng review, kahit sa pagmamahal. Bakit mangyayari yun? Huwag natin hayaan magkaroon ng kalyo ang puso natin. Because I assure you, pagdating ng araw ng Panginoon, ang lahat ng ginawa natin ay hindi kalugod-lugod sa kanyang pagsisisihan natin. Huwag na natin paabutin na aabutin pa yun ang panahon na yun na kung magsisiman tayo, ay huli na ang lahat. Ang sabi in James chapter 1 verse 7 to 8, Santiago, huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ng tao, pabago-bago ng isip. Kung ano talaga ang nais niya. So, at di alam kung ano ang nais niya. Gusto ko bang magpatuloy sa Panginoon? O ako ay talagang sasama muna sa mga kaibigan ko? Ipaglalaban ko ba ang pananampalataya ko? O hahayaan ko na tangayin ako ng agos ng mundo? Sige, pwede naman uminom, pwede naman magganyan, pwede naman ganito. Okay lang, mabait naman si Lord, magpapatawad siya. Nakakalungkot pong isipin na kung mangyayari po ito. In Matthew chapter 13, verse 14 to 15, you will be ever hearing, but never understanding. Ito po yun eh. Narinig mo, ipanyaliwanag sa'yo, nakita mo, but you never understood. Wala lang. Nothing happened. You will be ever seeing, but never perceiving. Nakita mo sa dalawang mata mo, but you did not really see. Pwede mangyari. Narinig mo, hindi mo narinig. Nakita mo, hindi mo nakita. Na pumasok sa isip mo, hindi mo naunawaan. People, it can happen to people for this. People's heart have become callous o kalyado. Ang kalyo po sa pagod po ba kapag itinapak natin, wala nang pakiramdam? Ganon rin po ang puso. Kapag nagkaroon ng kalyo ang puso, wala na rin pong pakiramdam. So, ano man ang marinig, wala. Bakit akala natin okay tayo, pero hindi pala. We call ourselves Christians, pero ang tingin pala ng Panginoon sa atin ay hindi. Mga kapatid, hindi lang po ito para sa inyo, para sa amin din po. Kaya huwag po kayong marunong, tayo po lahat ay pare-parehas nagsasaliksik ng kalooban ng Panginoon. In Isaiah chapter 29 verse 13, sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at bibig lamang nila ang ako ay ginagalang. Subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. So, huwag natin hayaan na pupunta ka sa church kasi meron kang activity, pero hindi mo naman sa church o sinasaliksik ang Panginoon. Nagpa-praise the Lord, hallelujah, thank you Lord, salamat. Pero ang puso pala natin malayo sa Panginoon. The Lord will never order that. Hindi natin kayang linlangin ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano laman ang puso mo. Sabihin mo mang Christian ka, hindi naman talaga. That is the most painful word that we could ever hear from the Lord. Kahit po sa akin, nag-iingat po ako
born-again Christian. Alam niyo po, isa po ako dyan eh. Lumaki po ako sa paligid ng mga born-again Christian. In fact, hindi naman po ito nagda-down, pero natagalan po ako sa calling ko dahil sa mga nakita ko sa born-again Christian. Sorry po, pero totoo. Madalas po, tayo yung nagiging dahilan kung bakit lumalayo ang ibang tao sa Panginoon. Hindi po magaling akayin ng tao na hindi nakikita ang buhay ng Panginoon sa atin. Amen? Paano natin sila aakayin? Paano natin makikita? Ano po? So, yun ang problem kasi ang dami talaga problema. Kaya nga po mahalaga na humanap tayo ng simbahan na nagdedeklara ng katotohanan ng Panginoon. Masakit man o hindi, kailangan natin sabihin. Hahanap tayo ng simbahan na Diyos lang ang niluluwalhati. Walang tao, walang pera, walang politiko, walang kung sino man. Diyos lang talaga. Sa ganung pamamaraan, hindi tayo mamimili ng mga mensaheng pwede natin sabihin sa kongregasyon. Wala kang utang kahit kanino. Kay Lord lang ang ating utang. Amen? Kay Lord lang ang ating pananalitan. Ano po, napakahalaga na nag-iingat tayo sa pagpili ng ating church. Ano po ang tawag natin dito? Dito po yung baso na ito. Ang tawag natin? Copa. Copa. Hindi po pwedeng kapag Sunday, copa ito. Pag Monday to Saturday, shot glass. Hindi pwede, di ba? Baka siya, ay, copa na, ano copa? Ganito ka. Kasi iba yung tawag mo sa ibang araw. Wait, Tuesday ganyan, shot glass yan. Saturday, copa lang. Hindi mo pwede, di ba? Ang sabi po in 1 Corinthians chapter 10:21, hindi kayo makakainom sa copa ng Panginoon at gayon din sa copa ng demonyo. Hindi pwede. Hindi maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at makisalo rin sa hapag ng mga demonyo. Kaya nga po, kailangan nakikita sa atin na pwede ka namang sumama di ba? Para kasi alam niyo po, ang asin, hindi siya makaka-influence sa ulam pag hindi siya nakihalo. Tama? Di ba tayo po ay mga asin at ilaw? Tayo ay mga asin at ilaw. So, ang asin po, hindi po pwedeng maka-influence pag hindi mo inihalo. Kaya kailangan mo makihalo. Pero sa pag-inihalo mo, alalahanin mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Pwede ka naman uminom ng iba Kasi alam niyo po, pag nakita nila na, bakit tinatong si pari na ganyan? Ang grabe yung pagtanggi niya dito, no? Pero, iba rin yung nakikita ko sa buhay niya. Iba rin yung nangyayari. Ano kayang meron sa kay parang ganito? Mga kajin ko, bakit ganyan? Pero itong kajin ko ito, iba. Iba. Bukod sa malaki ang muscle, parang siya meron tinatawag. So, mag-aakay natin ang Panginoon. So, hindi tayo pwedeng, alam niyo po, minsan sasabihin ko, sobra naman, lahat na ng bawal. Hindi tayo talaga pwedeng nakikikanta sa mundo. Hindi po talaga pwedeng, later when we will talk about that. Hindi tayo pwedeng nanonood ng mga horror movies. Walang Kristiyano, mahilig sa horror movies. Sino ba ang bida sa horror movie? Sino? Si Satanas, di ba? So, favorite ko pala ang movie ni Satanas, kung gano'n. Alalahain po natin that spiritual death happens one compromise at a time. Hindi ka po hatakin ni Satan sa hukay, one time, big time. Tara na Satan, let's go! Hindi gano'n. Bibigyan ka mo lang yan. Alam niyo po yung ibon na nilalagyan ng pagkain. Pagkain, ibon, pagkakain mo, may pain. May pain, may sarap naman ito, sabi ni Satan. Tapos hindi na alam, yun pala susunod bangin na. Ganun po gumalaw ang demonyo. One compromise at a time. Kaya po, alam niyo po, si Satan, mas patient po siya kaysa sa atin. Mas masipag siya kaysa sa atin. Kasi hindi niya tayo mamadali na, sige na, punta na tayo sa impyerno na. Hindi. Unti-unti po yan. One compromise at a time. Little by little, matyagang inilalagay ang pagkain. Matyagang nagpapalit ng pagkain kung hindi mo man pinansin, papalitan niya yan. Iibahin niya yung style niya hanggang sa akin mo.
let us not give the devil a foothold. Ang sabi nga po in James chapter 1 verse 15, Santiago, ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. So it will take time. It will definitely take time. Hindi mo pwede mong biglaan talaga, no? It will take time. That's why we plead dahil sa inyo mga kapatid, ano po, ang mga ganitong mensahe po ay hindi popular. Hindi po popular ang mensahe na to. Ang popular pong mensahe ay blessing, favor ng Panginoon. Ang pagmamahal niya ay walang katulad. Siya ang nagpapatawad sa lahat. Pero hindi sinasabi na ang Panginoon po ay banal at siya po ay namumuhi sa kasalanan. At kung nakikita po natin kung nakikita ng Panginoon na tayo po ay puno ng kasalanan, hindi rin po niya palalampasin yun. Kahit umattend ka pa sa Bride of Christ, kahit umattend pa tayo sa anumang born-again church, hindi niya palalampasin yun. For whoever has a teachable heart, to him more understanding will be given. And whoever does not have a yearning for truth, even what he has will be taken. So, pagpapalain po ng Panginoon ang mga taong nagpapaturo, ang mga taong nagpapakorek, ang mga taong nagpapareview, ang mga taong hindi nagtatampo, hindi nagtatanim ng galit kapag itinama, pagkus nakikinig. Kasi ang salita ng Diyos is made to reprove, to correct, to instruct us. At kami po bilang mga shepherds, kami po yung ginagamit ng pastor, the one great shepherd, para po ibahagi ito sa inyo. That's why we have to listen. At kapag sinabi namin sa inyo, sinasabi rin namin ito sa aming sarili. Hindi po kami nagmamataas dahil nag-preach kami, pare-parehas po tayo ngayon dyan, nakikinig sa salita ng Panginoon. Amen. So palamutin natin ang ating puso, hindi kagalingan ang gusto ng Panginoon, hindi kahusayan, hindi talino, hindi talent. Ang gusto ng Panginoon, pusong nagpapaturo, pusong handang sumunod. Yun po ang gusto ng Panginoon. So magdawag natin aantayin na si Lord ang magsasabi sa atin ng mga bagay na ito. In Pahayag or Revelation chapter 3 verses 14 to 16, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. Ang Amen po ay si Jesus po yan. Ang tapat at tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit, hindi malamig. Kapag tayo nagsuka, ang punta ng suka natin sa lababo o sa toilet, tama po. Pag ang Panginoon ng nagsuka, ang punta po natin ay sa Jesus name, ayaw po natin talaga. Kaya po tayo pong lahat ay dapat po makinig sa turo ng Panginoon. Ang pinakamalungkot po na po pwedeng sabihin ng marinig natin kapag po tayo ay nasa kabilaan ay sasabihin ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kung hindi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi po ba sa inyong pangalan nangaral kami? Tayo po yun. Panginoon, Panginoon, nagpalayas ng mga demonyo. Tayo po yun ang nagpapalayas ng demonyo. Gumawa ng mga himala. Tayo po yun sa kapangyarihan ng Panginoon Jesus. Ngunit sasabihin ko sa kanila, yun pong napitan ko ang isang tao, feeling mo close na close kayo, tapos sabihin kong hindi ka kilala, masakit. Mas lalong masakit kapag ang nagsabi po sa iyo ay Panginoon. Kaya huwag na po natin danasin yun. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Huwag na natin hayaan na si Lord ang magsabi. It doesn't have to stay that way. Hindi kailangan tayong manatili sa sitwasyon natin. Kung tayo
pasabog para itamang lahat. Amen? Ganoon po ka-gracious at kabuti ang Panginoon na amen. Ang sabi po ng Panginoon in Mark chapter 2 verse 17, narinig ito ni Jesus kaya't siya ay sumagot, hindi na kailangan ng magagamot ang mga walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. So, tayo po ang ipinalito ng Panginoon. Up to this moment, up to this time, makasalanan po tayo. Tayong lahat, no exemption. Tayong lahat ay makasalanan. And the Lord sent His Son para iligtas tayo. Amen? So, the Lord came for us sinners. Hindi po siya pumunta sa talented, magaling, mahusay, walang pagkukulang. Pumunta po siya sa lahat ng may sakit at may karamdaman. And all of us are spiritually sick. All of us need treatment from the Lord. Ito ang dahilan kung bakit naipako sa krus, ipinako sa krus ang Panginoon Jesus. Ngayon tatanungin po natin, paano po ba ang gagawin natin kung tayo ay maligamgam? Siguro po sa isip natin, tanungin natin, ako ba ay maligamgam? Sa isip mo lang, tanungin mo, ako ba ay maligamgam? Anong sabi ng sarili mo? Oo. Sabi mo, oo ba? So, ano ba ang gagawin natin kapag tayo ay maligamgam? Ang sabi po ng Panginoon, in Leviticus chapter 6 verse 12 to 13, ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagniningas. Ano po ang altar sa ating buhay? Ang ating pong puso. Dahil po ang ating pong buong katawan ay templo ng Panginoon. Ang altar po ay puso natin. Ngayon po dapat panatilihin ito nag-aapoy at nagliliyab. Ito ay dapat gatungan tuwing umaga. Naalala niyo po ba nung nagluluto ang lola ninyo ng mga sa probinsya, yung naggagatong? Sino pong naka-experience niyan? O baka hanggang ngayon meron pa, di ba? Saan ang gagawin ng lola, ng lolo? Lalagyan niya na? Paano gagawin mo para mag-alam? Anong ilalagay mo muna? Gasolina? Gas? Gas. Di ba? Ano ba? Gas? Papel? Ano ba? Hanger? Chinelas? Goma na po pa sa kasa ito kaya natin. Kahoy, di ba? Kahoy, papel, gaas, ano pa? Plastic na po pa. Pero di ko ba? Tapos di ko ba? Sisindihan niya, no? Yung pospro. And then, sisindihan niya ng pospro. Ang pilihan po ng tindahan sa amin sa lola ko, 30 minutes away. Di ba papamili siya ng pospro, ganyan. Tapos lalakad ka 30 minutes away, babalik ka. Pagbalik mo, may nakalimutan siyang iutos, babalik ka na naman, 30 minutes na naman. Ang tagal makapagluto. Lalagyan niya ng gatong. Di ba? Ano po yung tawag sa ito? Ihip. Ang ihip, di ba? O, dahil gagawin ni Lola. Talagang gagawin niya lahat para mag-amoy, di ba? So, pag hindi pa ilang, papay-payan pa niya yan. Tama. Pinag-aapoy po, pinag-aalam. Doon rin po ang ating mga pananampalataya. Imagine mo po, si Aljo at si Jess, parehas po silang uling na may baga, konting uling. Ngayon po, syempre pag pinaypayan mo, talaga naman po medyo mag-blurred, di ba? Pero imagine mo po, kung kayo po ay lahat ay uling. Tapos po, dikit-dikit po kayo. Pag po pinaypayan kayo, inihipan kayo, ano po mangyayari? Liliyab. Ganun rin po ang mga mananampalataya. Magliliyab po tayo pag tayo po'y magkakasama. Kapag po tayo ay nakikaan po sa gawain ng simbahan. Kapag po tayo ay pinagawin sa Panginoon. Mahirap magliyab ang isang uling. Isang uling lang, grabe ka. Parang sa taas ng building, yung apoy niya, hindi pwede. Talaga po ang magliliyab po talaga sama-sama ang mga magkakapatid na nag-worship, nagsasalo-salo, nag-encouragement sa isa't isa. Yan po apoy na yan ay nakikita pa sa kabilang dako ng lugar. Amen. So, kailangan ang sabi po, gatungan, ihanay sa ibabaw ang gatong, ang handog na susunugin, at ang tabang kinuha. Actually po yung tabang, na kung
yan po. Yun po taba, nagpapaapoy, di po ba? Yun po talaga yun, kaya po pinapalagyan ng Panginoon ng taba. Ang taba po ay alay po yan sa kanya eh. Ayaw po niyang tumaas cholesterol natin. Sabi niya, ang tabakal na, yung laman-laman sa atin. So, hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. Kaya, paano mo naman papatayin ng apoy ngayon? Kapag hindi mo pinaypayan, kapag hindi mo ginatungan, kapag binuhusan mo ng tubig, o hinaluan mo ng buhangin, o anong mga elemento na pwede pumatay sa apoy. Ganun rin po ang apoy mo, kapatid. Kapag po nakihalo ka sa mundo, mamamatay po ang apoy mo. Kaya kailangan ng mga kasama natin, din po talagang nasa Panginoon. In 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 7, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God. Paypayan, pag-alawin ang regalo ng Panginoon. Mapapansin niyo po ito sa ating buhay Kristiyano. Kapag kasama ka sa Bible study, kapag kasama ka sa intercession, kapag kasama ka sa outreach, kapag kasama ka sa mga school of members. By the way, ang school of workers po ay pinalatan namin ng pangalang School of Members. Baka po kasi akala ninyo, mga manggagawa lang sa simbahan ang iniimbitahan natin mag-aral. Lahat po kayong miyembro ng Bride of Christ ang iniimbitahan mag-aral kada linggo. Isang oras lamang naman po yan. Kasi ang laki po ng malalaman natin na matututunan eh. Diyan po pwede kayong magtanong. Dito naman po sa preaching, hindi po. So we encourage everyone. Ngayon, sabi ng Panginoon, paypayan mo, pag-alawin mo, huwag mong pabayaan ang apoy na nasa iyo. May payo ang Panginoon, 3 bagay. Ang sabi ng Panginoon, buy gold, tandaan po ninyo ha, buy gold, buy garments, and buy eye salve. Ano nga po yung una? Buy gold. Sabi mo natin, kaya nga, ipinapayo mong bumili ka sa akin ng purong ginto. Ikaw ay, upang ikaw ay maging tunay na. So, kailangan mo ba ng pera para bumili ng ginto mula sa Panginoon? Amen? Hindi po. Gold po is the testing of our faith. Ito po yung may pinagdadaanan ka. Hindi mo maintindihan kung bakit nangyayari sa buhay mo. Meron pong word na nakarating sa'yo sa pamamagitan ng kapatid o text o hindi mo po alam. Itinuturo ng Panginoon, itinatama ka. Isinasabi sa'yo, ito ang mali mo alam kasi itong ginagawa mong mali. Makinig ka. Ito po yung gintong nagtuturo. Ito po yung gintong nabibili sa Panginoon. Ito po yung gintong nagtatama ng ating pananampalataya. Kapag hindi natin in-accept yung correction, naramdaman na ba ninyo na kapag may preaching, ay, ang ganda ng preaching tong pakyan sa kapitbahay ko! Ganda na ganda siya eh. Itong pakyan dito sa katabi ko, ganyan talaga, maligam-gam yan eh. Alam mo yung lahat ng preaching para sa kaiba, lahat ng mga narinig para sa mga kapitbahay, pinsan, kapatid, sa mga kaaway, maliban sa sarili. Bago mo natin isipin na ang mensahe para sa iba, isipin po muna natin na para sa atin yun. Kasi hindi naman po tayo gagali ng Panginoon sa tamang lugar, sa tamang sitwasyon, sa tamang pagkakataon, kung hindi po niya yung mensahe para sa atin. Amen? So, ito po yung pagtatama ng Panginoon. Gold is the faith-tested in fire. Paano po nagkakaroon ng ginto ang isang, paano po nahuhubog ang ginto, pinapadaan siya sa apoy. Doon po sa pagdaan sa apoy, doon po mawawala ang lahat ng karunihan. Ang maiiwan po ay konti lang, pero puro. Tama. Very good. Ganon din po tayong mga mananampalataya. Habang dumadaan tayo sa apoy, ang naiiwan lamang po ay mga puro. Yun po mga taong nagpapatama. Yun po mga taong willing magbago kasi sinabi ng Panginoon. Ang
tanong po, ganun po ba tayong klase ng tao? Next po is garment. Ang una po ay ang pangalawa po ay ang garment po ay kaya nga ipinapayo ko sa iyo, bumili ka rin sa akin ng puting damit upang isuot at matakpan ang nakakahiya mo. Alam niyo po, sa harapan ng Panginoon, we are naked. Lahat po tayo ay hubad. Kaya po wala tayong pwedeng itago sa Panginoon. Maaaring hindi sasabi natin, ito ako, itong ginawa ko. Pero ang katotohanan ng laman ng puso natin, nasa Panginoon po yan. Alam po yan ng Panginoon. So, mabait ka, matulungin, mapagbigay, bukas palad sa kapwa. Hindi po tayo pwedeng dalhin yan sa langit. Ha? Akala ko kapag naging mabait ka, pwede kang pumunta sa langit. Mali po. Hindi po kabutihan natin mga taong magdadala sa atin sa langit. Ang pagdadala po sa atin sa langit ay ang pananampalataya sa Panginoon Jesus. Once we accept that, once we receive, natanggap na natin ang kaligtasan, ang ating pong kaligtasan at relationship sa Panginoon ay magbubunga ng mabubuting gawa. Doon lang po magiging acceptable ang pagiging matulungin mo, ang pagiging maagapay mo, kung para na sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi po dito, di po ba? Puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiyang kahubalan. Naalala niyo po bilang bride of Christ, tayo po ay nakaputing damit. Kailangan po ang ating puting damit ay malinis, walang bahid, walang marka, walang punit. Yan po yung garment na nagmumula lamang sa Panginoon. Ito po yung damit na pangkasal ng Panginoon para sa ating mga bride of Christ. Amen. So, ang una po ay gold, ang pangalawa po ay garment, and the last po is aisal. Ano po ba ang aisal? May idea po ba kayo kung anong aisal? Ang sabi kaya nga, pinapayo ko, bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay... Imagine po ninyo, no? May mata ka nga daw po, pero kailangan mo pa ng gamot para makakita. Meaning, niloloko po tayo ng ating mga mata. Hindi po tunay ang ating nakikita. Ang aisal po, nung panahon ng Panginoon, ito po yung mga ipinapahid sa mata para gumaling. Ito po mga dinikdik, mga hinalong-halong gamot, at ipinapahid po. Ano? Pero the Lord is speaking of spiritual blindness. Marami pong Kristiyano na may mata, pero hindi nila nakikita ang nangyayari sa panahon. Yan po yung spiritual blindness. Ito ay, panahon natin, ano po, ang daming nangyayari. Alam narinig niyo na po ba yung word na the devil is in the detail? Kagaya nga po ng pagiging patient niya, pagiging masipag niya, matyaga niya, nasa detalye na rin po ang kalaban. Ano po. Minsan po, meron kami nini-evangelize sa bahay. Ano po ito, 21 years old lang. Habang kinakausap po namin siya, ang sabi po niya, nakikita daw po niya si Satan na nakatingin sa kanya. So, hindi po magiging madali para sa atin na mag-evangelize kasi nga po nandiyan lagi ang kalaban. Ang nanay po ng bata na ito, nung in-evangelize rin po namin, di ba, nag-uusap po kami sa likod bahay, ano po, tahimik kami lang pong dalawa. Habang nag-uusap kami, bigla po siya tumilig, ha? Bakit? May bumulong sa akin ang lakas, parang ahas, sabi niya. So, the devil is in the detail. Huwag po natin isipin na hindi spiritual ang lahat ng bagay. Kaya nga po kailangan tayo, we are ready, we are clothed. Huwag tayong, alam mo bakit ka ba pwedeng balin lang ng demonyo? Kasi nga tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon
sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag ang bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareha sila mahuhulog sa buhay. Kaya nga po, if we are spiritually blind, we need to find shepherds who are spiritually able to see. Kasi po hindi po pwedeng mag-akay ng bulag ng isa pang bulag. Dahil parehas po sila ang talagang. Paano po ay sumandaling manalangin? Father God, right now, Panginoon Lord God, tinataas namin ang aming mga puso, tinataas namin ang mga isip, Lord. Father God, let us buy that gold and let us buy that marble from you, Lord God. But most especially, Lord, by the power of the Holy Spirit, we ask for that eyesight right now to be able to see what we don't see before. Remove the veil, Lord God, and heal our eyes. Let these eyes of ours see spiritually, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Noong pong nakaraang araw, within this week lamang po, alam naman po ninyo siguro na may nag-announce po ng virus of international concern. Pwede pakipost mo yung video. Yes, pakiplay mo naman. Ay, na pala. Paki-unpost na lang after mo siya. Yan yung mga upload mo. Pakinggan po rin yun. Meron na daw pong isang monkeypox sa Sweden na nagtalaga. Hindi po ba familiar ang mga sitwasyon na ganito? Hindi po natin kakampi yung mga yan. Ito po ay yung mga taong kasama sa mga mangangalakal sa Biblia. Ito po yung kumikita dahil sa pagbebenta ng gamot, sa pagtuturok sa tao. Uulitin po nila yan. Kaya nga po nakaka-alert na po yung mga airport. Tingnan po ninyo. Vaccines are already made prior sa infection. I ask you, mga kapatid, i-search po ninyo lahat ng ipapakita ko sa inyo. I-take down po ninyo, i-search po ninyo, and try to prove kung ano po ang mga sinasabi natin. So, it's a trap once again. Meron na naman po silang trap. So, this time, hindi ka na naman makakapasok sa trabaho, hindi ka na naman makakapag-aral, hindi ka na naman makakasakay ng gym, hindi ka na naman makakalabas kapag wala ka na namang vaccine. Ang European countries po, Latvia, Greece, Belgium, Germany, Portugal, on September 2024, magkakaroon na po sila ng digital ID, identification card, showing the proof of vaccination. Hindi po sila titigil hanggang hindi po nila nakuha ang total control para sa atin. Alam niyo po kung saan nila ito itatayap? Hanapin po ninyo ito ha. Cryptocurrency W02020060606. Ito po ay totoong patent. I-search po ninyo yan. I challenge you. Search it. You will find it. Ito po ay ididikit sa mga digital identification. Ano po ang kaugnay niyan? Pera po yan. Pera ng yan po yung pera na hindi na cash. Ito po yung gagamitin mo na para bumili at para magbenta balang araw. Ito po ay nakakontrolado ng government. Hindi na po itong kwentong konsyero. Totoo po itong nangyayari. That's why we have to be very careful. I-search rin po ninyo na meron ng World War III. I-search din po ninyo na meron kaguluhan sa Venezuela. I-search din po ninyo na meron pong massacre sa Bangladesh. I-search po ninyo na hindi natin kakampi ang mundo na ito. Mga kapatid, please, with the love of the Lord. Kaya po nangyayari ang lahat ng ito is because the Lord is going to return very, very soon. Napakalapit na pong dumating ng Panginoon. Alam natin na maraming pangarap, maraming gusto pumunta dito, gusto pumunta rin, wala naman masama, pero mas mahalaga, ready tayo anytime, saan na tayo abutan. Alam natin na parating ang Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo kanina, the devil is in the details. Tama? Sabi ko, si Satan po is very patient. He likes to start early. Maaga siya nagsisimula
Tingnan niyo po itong minion. Hindi po ba ito ang sign ng all-seeing eye? Tapos po dun sa jumper niya, meron pong logo ng Freemasonry. Nagsisimula po ang demonyo sa anak natin sa maagang panahon. Kaya nga po hindi tayo wise na is-screen ang mga pinapanood nila, hindi po natin sila makakagapan, maiingatan. Magtataka ka, bakit nagdagalit itong bata na ito? Nakapagtanim na yung demonyo sa kanya at an early age. Siyempre si Satan, maagap yan, maalaga yan. Hindi siya papayag na sa cartoons lang. Siyempre sabi niya, ay, graduate na sa cartoons, kailangan medyo exciting na yung papupuntahan mo. Mag-ML ka naman, anak. ML naman. Boring na ang Mickey Mouse. Ano ba yan? Bugs Bunny, tsaka Minions. Ayaw din, ML na, anak. Sino natawag ng anak? ML na. Next level ka na, anak. Hindi po pinapabayaan, hindi po binibitawan ng demonyo ang mga kabataan. Kaya nga po, as much as possible, mga anak, makikinig kayo sa amin. Kasi, with the love of the Lord, talaga kailangan tayo pangalan natin ito. So, hindi pa siya nakukontento ang demonyo. Next level ka na, anak. Punta naman tayo sa mga a-idolize mo. Kailangan meron kang mga teenager, may mga Swifties ba dyan? May mga idolize kay Taylor Swift, kay Katy Perry, kay Bruno Mars. Sino ang sinasamba ng mga yan? Demonyo rin po. Lahat po yan. Kaya po sumigan ng ganyan. Kaya inilagay ng demonyo dyan. Para po kasi po ipinagpalit na nila yung kaluluwa nila para sa kasigatan. Tapos, iiduluhin ng mga anak natin. Kaya nga sila po pag nakikita nila yung mga idol niya, nagkakanta iyak sila kasi nga po idol ang tawag nila. Alam niyo po itong si Katy Perry, anak po yan ng pastor at pastora. Ganyan po kalupit ang demonyo. Kaya po kami mag-asawa, maingat po kami sa aming mga anak sa pangalan ni Jesus. Palagi po namin sila pinapakuberan. Hindi sila mapapasok ng kahit anong demonyo sa pangalan ni Jesus. Kasi nga po, imagine mo, pastor at pastora ang nanay at tatay. Ano siya ngayon? Devil worshiper. So, walang ligtas kay Satan kung hindi tayo mamumuhay na maingat. So, it's not enough. Hindi pa enough. Hindi pa yung anak enough na may ina-idolize ka, na may mga pop, K-pop, may mga grupong sinusubaybayan. Dapat kasama mo sa araw-araw. Dapat pagkuha mo sa picture niya, lagay mo yung site ko. Dapat nakalagay yung site ko. Dapat nakaganyan ka lagi. Di ba? Yung mga kabataan, lagi na lang isa nakadila pa yan, tsaka naka-devil side. Sino ang nire-represent mo tuwing ginagawa mo yan? Amen? Si Elon Musk po, tingnan ko rin yung suot niya, ha? Meron pong mukha ni Baphomet o ng demonyo. Hindi po natin sila kakampi. We need to see that. We need to realize that. So, of course, nag-mature ka na, hindi ka na lang nasasatisfy sa mga K-pop. Punta tayo sa mga nanay, bigyan natin sila ng mga teleserye, telenovela. Ang mga bida, ano po? Kapag nanood ka ng Netflix, ano ang title? Lucifer, Godless, Satan Seed. Sa Netflix na yan. Tapos, sa English lang yan. Bakit? Hindi ba sa Tagalog meron the other wife, the mistresses? Hindi po ba? Unang tikim. Hindi ba yung mga ganyan mga palabas at titulo? Hindi po ba talaga pong pang-demonyo po talaga? So, sabi ng mga nanay, yun ang malang kaligayahan ko panoodin sino bang nakaasar dito kay Lena? Asar na asar ka pala kay Lena, ba't lagi mo siyang kasama?
followers of Jesus, sino po ba kasama natin araw-araw? Maaaring hindi lang po sa shot glass at sa kopa nagkakaiba, pero sa araw-araw na pamumuhay natin, na ipinapalagi natin pumasok sa ating mata, pumasok sa ating tenga, baka po si Satan ang ating kasama. Hindi po kalulog sa Panginoon. Sana. Lahat na lang bawal, wala na akong pwedeng gawin, lahat na lang bawal. Bawal ito, bawal ganyan, bawal ako, bawal ganyan. Ito na lang, lagi na lang sa church, lagi na lang. It's up to you. Nasa sa inyo na po yun. Ang importante po, na ipahayag po ang katotohanan. And it's always your choice. The free will is always ours. Balikan natin ang Olympics. Balikan natin ang Olympics. Alam po ang Olympics po, di ba? Last time, sinabi natin, mockery of the Last Supper. Tapos po, alam po yung ang mga LGBT po ay tinatanghal. Ang mga lalaking boksingero, pinapalaban sa babaeng boksingero. Ang ending po ng kanilang mga Olympics, maaari pong spiritual, pero definitely it's a clue. Ang sabi po in Revelation chapter 6 verse 8, and they looked and behold a pale horse. His name that sat on him was Death, and hell followed him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill the sword, and with hunger, with death, and with the beasts of the earth. Hindi talaga pong hindi madaling maging Kristiyano. At talaga pong sinabi ng Panginoon na huwag tayong makiayon sa mundo na ito, He meant it. Huwag tayong makiayon sa mundo na ito. This world is a fallen world. And this world is the kingdoms, is Satan's kingdom and dominion. Kung tayo po ay nakikiisa sa mundo na ito, hindi tayo sa Panginoon. Who's your master? Whose cup do you drink from? Sino ang kasama mo araw-araw? Maaari mong pagtawanan ng mensahe na ito, maaari kang mapaisip, maaari kang maguluhan, o maaari mong baliwalain, pero isa lang ang sigurado. Ang katotohanan ng Panginoon ay magtatagumpay, makikita at maunawaan natin lahat sa tamang panahon. Huwag na natin nantayin na sinabi na sa atin, hindi pa tayo nakinig. Huwag na natin nantayin na magpaloko ng magpaloko, because compromise takes Satan makes us compromise one step at a time. Kung bakit tayo nagiging bakit tayo nag-aatake ng kalaban, is because nagiging maligamgam tayo sa Panginoon. Mga kapatid, napakasarap po mag-aalam sa Panginoon, pero ang pag-aalam po na yan ay binibigyan ng effort para po hindi mamatay ang kapatid. Yan po ang ating gawin. Dahil po sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila po ng ating mga karamihan, ang Panginoon po ay patuloy na nagmamahal sa atin. Mga kapatid, eternity po is too long for us to be wrong right now. Pwede tayong maging mali sa maraming bagay, okay lang yun. There is always a second chance. Pero po, ang pagiging mali na pagpunta sa impyerno, wala na po balikan. Ang sabi po sa Pahayag, chapter 3, verses 18 to 19, pagsisihan mo, talikuran ang iyong mga kasalanan. Itakwid natin ang ating pagiging maligam. Ang kasalanan ay kasalanan kahit ano pa ang sabihin natin. Amen.